Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Sa tingin mo, bakit may mga taong mas pinipili ang shortcut kaysa sa hirap at malinis sa paraan para magtagumpay? Paki-comment nga ang inyong sagot sa ibaba at papasahin namin ito. At kung excited na kayong malaman ng kwento ni Elise, tara na at sabay-sabay natin pakinggan ang kwentong to hanggang dulo. Masayang nagsalo-salo sa lamesa ang pamilya Salazar kasama na dito si Elise, ang bunso sa magkakapatid. Lumaki siyang may masaya at marangyang pamilya, pero bukod pa doon may pressure dahil na rin sa expectation ng kanyang pamilya sa kanya. Lahat kasi ng kapatid niya ay professional na at puro mga honor students mula elementary hanggang college. Gusto niyang maging ganoon sa kanila, kaso nga lang siya ang klase ng batang tamad mag-review tuwing may exam. Elise, di ba exam niyo bukas? Bakit hindi ka pa nagre-review? Dad, wag po kayong mag-alala. Sisi na lang sa akin yan, Daddy. Noong nakarang exam nga, perfect ang score ko. Kahit na anak, huwag kang maging kampante. Sila kuya at ate mo ang nagsunog ng kilay para lang ma-maintain ang grades at maging first honor sa school. Pero Daddy, mas matalino ako eh. Kaya hindi na need yan, okay? Magtiwala ka sa akin, Daddy. Ay, oo na. Ikaw na ang pinakamatalino. Napatigil naman sila sa pag-uusap nang lumapit ang mami niya na si Claudia. Agad siyang yumakap at nakipagbeso-beso tsaka siya umupo ulit. Anak, napansin ko na may mga withdrawals ka sa ATM mo. Malalaki ang perang nilabas mo. Saan mo ginamit yun? Mommy, ginamit ko yun sa project namin. Big amount kasing kailangan eh. Tsaka mommy, nag-donate rin po ako sa teacher namin ng pera. May emergency po kasi yung pamilya niya. Kaya ayun, nagmagandang loob po ako. Because that's what Daddy teach me. Right? Aba, may pinagmanaan talaga tong anak ko. Sa akin pa talaga nagmana. Siyempre naman, Daddy. Saan pa ba ako magmamana? Kayo talaga mag-ama kayo. Basta ikaw, Elise, huwag mo pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Opo, Mami. Don't worry. Siguro naman po na ako ang top 1 sa school. Dapat lang i-maintain mo yan, ha? Ang mga kapatid mo professional na. Opo, Mami. Don't worry po. Pagkatapos ng usapang yun ay nagpaalam na sila sa isa't isa para makapagpahinga na. Kinabukasan, maagang nagising si Elise para pumasok na sa eskwela. Naligo siya at nag-ayos ng sarili gamit ang make-up at blush on. Tsaka siya bumaba sa hagdanan at nakisalo sa almusal ng kanyang mga magulang. Nasa ibang bansa na kasi nagtatrabaho ang ate at kuya niya. Kumain ka pa, Elise, para makapag-isip ka ng maayos sa exam mamaya. Naku, Mami, ayoko po kumain ng marami, no? Mawawala ang kaseksihan ko. Sus, ikaw talaga. Ang isipin mo, ang exam mo, hindi ang pagdadiet. Mom, don't worry. I will assure you na perfect ang score ko sa exam. Kung ganon, edi mabuti anak. Sige na, pumasok ka na. Baka malate ka pa. Sige po, Mom, Dad. Alisa po ako. Pagkalabas si Elise sa mansyon ay agad siyang sumakay sa kotse. Ilang minuto din bago sila nakarating at binaba ng driver sa loob ng eskwelahan nila. Kumpiyansa naman siya naglakad patungo sa classroom nila. Good morning, Miss Salazar. Good morning, Mrs. Lopez. I hope maganda pong araw nyo. Aba, syempre naman. Sino ba naman ang hindi gaganda ang araw kapag nabili ko na naman ang new model na phone ngayon? Napakaganda ng bago kong cellphone, iha. Wow! Congrats, Mrs. Lopez. Deserve niyo naman po yan, ma'am. Very well said, Elise. Sige na, maupo ka na at magsisimula na ang exam. Ma'am, don't worry. Ako na ang lahat. Nagkatinginan lang sila ng advisor, tsaka siya umupo
Alam na nila ang napagkasunduan nila kahapon. Perfect score siya sa exam, kapalit ang 50,000 pesos. Sa totoo lang, barya lang to sa sobrang yaman na nila, kaya nakasanayan na ni Elise sa bayaran ang teacher niya para maging top 1 siya sa klase nila. Ilang sandali pa ay nagsimula na nga ang exam at wala namang kahirap-hirap na sinagutan ni Elise ang test paper niya. Ang hindi niya alam, may nagdududa na pala sa kanya at iyon ay si Lenny. Si Lenny ay honor student din pero bunga sa pagsusunog ng kilay tuwing gabi. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya ma-perfect talaga ang score. Kaya nagdududa siya kung bakit ganoon na lang kadali kay Elise na i-perfect ang score niya at napapansin din niya ang mga tinginan ni Elise at ng kanilang guro. Uy Lenny, nakatulala ka dyan. Bakit ka nakatingin kay Elise? Bakit iba yung tinginan nila ni Mrs. Lopez? Tsaka, di ka ba napapaisip kung bakit laging perfect score na lang si Elise? Kung tayo nga nagsusunog ng kilay, halos mamaga ang mata kakapuyat para mag-review. Siya ang fresh na muka. Wala man lang ka-stress-stress kahit konti. Ganyan pa talaga siya katalino? Napapaisip din ako dyan Kahit dun sa section ng mga matatalino, lahat, hindi sila nakaka-perfect score. Merong iba, oo, pero halatang kulang sa tulog. What if mag-imbestiga tayo? Paano naman? Babantayan natin ang lahat ng kilos sila, lalo na kapag sila na lang dalawa ang nag-uusap. Malakas kasi ang kutob ko na baka... Ano, Lenny? Mayaman ang pamilya ni Elise kaya hindi imposibleng binayaran niya si Mrs. Lopez. May bayarang nagaganap. Mukhang tama ka dyan. Nakita ko din kahapon na nag-uusap sila na sila lang dalawa. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Nakakaduda talaga. Di imbestigahan natin. Nagsimula na nga mag-imbestiga ang dalawang kaklase ni Elise na hindi niya alam. Kinahapunan na magsiuwian na halos lahat ng estudyante, nagkunwari sina Lenny at Mary na magdilinis sa mga gamit sa classroom. Pero ang totoo, hinihintay lang nila ang paglabas ng mga kaklase. Ang hindi alam ng karamihan, may napili na silang spot na hindi kita pero rinig ang usapan. At doon nila nakita ang eksena. Pumasok si Elise sa classroom na maganda ang ngiti, nakapamewang, kampanting-kampante, may dala siyang pera na nakalagay sa loob ng sobre. Ma'am, ito na po yung sinabi ko. Dagdag ko to para smooth sailing na tayo sa finals. Iha, sobra-sobra na to. Hindi ko na kailangan. Ma'am, consider it as appreciation. Para hindi na kayo mahirapan sa pag-check. Alam niyo na. Basta Elise, walang makakaalam nito ha? Ma'am, sino naman ang lalaban sa akin? Ako na nga ang top student. Ako pa ang pinakamabait at pinakamayaman. At doon napahawak si Mary sa bibig niya para di mapasigaw. Si Lenny naman, kanina pa sinimulan ang pagre-record ng video. Malinaw ito at may audio pa. Ito na yun. Ito na ang ebidensya. Grabe! Grabe talaga siya! Nang makuha na nila ang malinaw na footage, agad silang lumabas ng classroom at tumakbo papuntang CR para makalayo. Pareho silang hingal at parang nanalo sa loto sa sobrang saya. Ano gagawin natin? Kanino natin ibibigay ito? Hindi basta-basta. Kailangan natin ng tamang timing. At alam mo kung kailan? Kailan? Sa araw ng graduation. Doon kung saan pinakataas ang expectation nila kay Elise. Doon kung saan pinakamasakit ibagsak ang mandadaya na yan. Oh my God! Pero kakayanin mo to, Lenny? Kakayanin ko. Hindi para papagsakin siya, kundi para itama ang mali. Lahat tayo nagsasakripisyo para makakuha ng mataas sa grade. Ano siya? Siniswerte? Mula noon, araw-araw ay pinanghahawakan ni Lenny ang video.
Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit sa pamilya niya. Ang tanging nakakaalam lang ay si Mary at ang phone niya na parang bomba na sasabog sa tamang oras. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman si Elise sa ipakita sa mga magulang niya ang perfect score niya. Tuwang-tuwa din ang mga magulang niya sa maganda niyang balita. Tignan niyo po, Mom. Tapo na naman po ako. For sure, ako na ang valedictorian this year. Very good, anak. We are so very proud of you, Iha. At dahil dyan, may reward ka. Isasend ko sa iyo ang another allowance po for your shopping worth 200,000. Okay na ba yun, anak? Talaga, Dad? Oh, thank you so much, Daddy. You are the best. Tsaka, maghanda na din tayo ng more foods tonight. Or gusto mo bang lumabas tayo? Mas okay po yun, Dad. Sa labas na lang po tayo mag-dinner. Sige, anak. Pagkatapos sila mag-usap, mabilis sa umakyat si Elise sa kwarto para magbihis. Hindi pwedeng basta-basta lang ang outfit niya. Kailangan classy, social, at pang-Instagram. Habang nag-aayos siya, panay ang ngiti niya sa salamin. Perfect score, valedictorian, shopping allowance, dinner sa mamahaling resto, lahat na yata ng blessings nasa kanya. Pero ang hindi niya alam, may paparating na unos. Nang bumaba si Elise, nakadress siyang kulay emerald green, pearl sa tenga at light pero mamahaling makeup. Nakangiti si Claudia, ang mami niya na parang proud na proud sa masterpiece niyang anak. Ang ganda mo naman, Iha. Perfect score, perfect look. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa lahat ng walang effort. Mami naman, gifted talaga siguro ako. Sumakay sila sa black SUV kasama ang driver. Pagdating sa mamahaling restaurant, agad silang sinalubong ng staff na nakayuko sa baybate. Fine dining, crystal glasses, chandeliers, mga taong puro branded ang suot. Perfect playground ni Elise para magyabang. Pagkaupo nila, agad nagsimula ang small talk habang naghihintay ng order. Anak, sabihin mo sa mami mo, paano mo nagawa yun? Hindi lahat ng estudyante nagiging perfect score, lalo na at wala kang review. Iba talaga ang talino mo. Ma'am, ano na lang, mabilis ang talagang pumasok sa utak ko. Gifted child, di ba? Natural prodigy talagang anak natin. Hindi na kailangan ng review. Genius level. Oo nga, kahit ako noon, review ako ng review, pero never ako nag-perfect. Ikaw, na hindi nagbubukas ang notes. Ibang klase ka, Iha. Sa loob-loob ni Elise, parang may humihigop ng hangin sa dibdib niya. Pinipigilan niyang magpahalata, pero kumakabog ang puso niya. Shit, wag kang kabahan, normal lang to. Galingan mo acting, hindi nila malalaman. Pero kahit anong galing niya sa pag-electronics ng phone at pagkuha ng leak test, iba pala ang guilt kapag kaharap mo magulang mong proud na proud sa maling paraan. Pagdating ng food, steak, pasta at seafood platter, nag-relax si Elise. Kumain siya ng confident, pinapakita pang hindi siya bothered, pero hindi siya pinatahimik ng nanay niya. Anak, sa totoo lang, ikaw ang pinaka-consistent na honor student sa buong school. Pati principal, tinitingala ka. Oo naman, ma'am. Talagang, pinaghihirapan ko po yan. And on top of that, never ka nagkakamali. Perfect score sa math. Anak, kahit mga scholar, hirap doon. Nagkatinginan ang mag-asawa. Proud. Habang si Elise naman, literal na napatigil ang kamay niya habang sumasandok ng mashed potato. May pawis sa noo kahit malamig ang aircon. Hindi niya kaya tanggihan ng papuri. Hindi rin niya kayang aminin ang totoo, kaya ang ginawa niya, nagpatuloy sa pagyayabang. Dad, Mom, hindi naman kasi ako katulad ng iba. Yung iba, nagre-review pero hindi pa rin tumatama sa utak nila.
Ako, kahit tingin-tingin lang, retain agad. Mabilis ako matuto. Kunwari nanindigan siya, kunwari hindi siya guilty, pero sa ilalim ng mesa, nanginginig ang tuhod niya. Pero wala, safe pa rin. Iha, I want you to know something. Proud na proud kami ng daddy mo. Walang mas masakit para sa isang magulang ang madisappoint ng anak nila. Pero ikaw, never mo kaming binigo. Water po? Kinuha ni Claudia agad ang water glass at iniabot sa kanya. Anak, okay ka lang? Oo naman, Dad. Nagulat na siguro ako sa anghang. Pero ang totoo, hindi anghang, kundi konsensya. Actually, anak, nagpakontak ako sa isa sa mga kilalang universities. Gusto ko ma-prepare ka early. Total, ikaw naman ang magiging valedictorian for sure. I expect your academic excellence will continue hanggang college. Sa narinig ni Elise para may sumapok sa dibdib niya ng malakas. Valedictorian, university contact, academic excellence, lahat ng expectation, unti-unting bumibigat sa balikat niya. Pero ngumiti pa rin siya kahit pilit, kahit nanginginig ang gilid ng labi. Talagang ganun po ba, Mom? Wow! Thank you po sa tiwala. Of course, Iha. You deserve the best. At alam kong makakaya mo lahat ng yan. Pag gifted, gifted! Gifted. Ang salitang yon ay tumusok sa konsensya ni Elise. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, parang hindi masarap pakinggan. Para bang hindi yun papuri, kundi isang tanikala na unti-unting humihigpit sa leeg niya. Habang kumakain sila, paulit-ulit ang papuri ng mga magulang niya. Paulit-ulit din ang pag-acting ni Elise na chill, confident, normal na normal. Pero sa loob niya, may nabubuong kaba. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Kung alam lang niya na may ebidensya na laban sa kanya, ang dalawang taong unti-unting sinusukat ang bawat kilos niya. Siguradong hindi siya makakakain. Pagkatapos silang kumain, nag-dessert pa sila, tiramisu at cheesecake. Hinayaan ni Elise ang sarili niyang ngumiti, tumawa at sumakay sa kilig ng luxurious life. Pero pag uwi nila, doon siya unang napabuntong hininga ng malalim. Para bang buong gabi, kinulong niya ang sarili sa pag-arte. Kinabukasan, pagpasok niya sa eskwelahan, halos walang tao sa hallway. Papasok na sana siya sa classroom na hindi sinasadyang mabangga niya si Lenny. Pucha, tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Teka lang, ikaw pa tong nakabangga. Ikaw pa ang galit? Bakit? Top 2 ka lang, di ba? Kaya malamang, ako ang tama sa ating dalawa. Huwag kang humaharang sa dinadaanan ko. Mapanlait ang tono, mapagmataas, at para bang sinadya pa niyang ipakita ang expensive phone na hawak niya. Nagpanting ang tenga ni Lenny. Hindi niya na napigilang sumagot. At least yung pagiging top 2 ko, galing sa sariling sipag. Hindi binili. Parang napako si Elise. Nagulat siya, hindi dahil tama si Lenny, kundi dahil paano niya nalaman? Paano niya nasabi iyon na may kumpiyansa? Ano bang pinagsasabi mo? Sinasabi mo bang binili ko ang pagiging top 1 ko? Ganoon ba? Oo. At hindi din magtatagal, malalaman na ng lahat ang totoo kapag napanood na nila ang video ko. Tumigil ang mundo ni Elise. Video? Anong video? Wala. Gusto ko lang mag-ingat ka sa mga kilos mo. Di mo alam, may nakakita na pala sa'yo. Hindi na nakapagpasalita si Elise. Tumalikod sina Lenny at Mary na parang dalawang sundalong na panalo ang unang laban. Si Elise naman, napahawak sa dibdib, halos hindi na makahinga at nanlalamig ang mga palad niya. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa classroom. Hindi niya alam kung paano siya nakaupo.
hanggang sa dumating na ang araw ng graduation. Magagarbong setup, mga magulang na naka-best outfit at syempre, si Mr. and Mrs. Salazar na buong yabang at saya dahil top 1 raw ulit ang kanilang anak. Samantalang si Elise, naka-gown, naka-full glam at nakataas ang noo. Ma'am, ready ka na ba? Big day ko to. Thank you po talaga sa lahat ng tulong nyo. Elise, sana walang problema ngayon ha? Hindi ko alam kung bakit iba ang nararamdaman ko ngayon. Walang problema, ma'am. I'm perfect, just like my grades. Huwag ka na pa mag-overtake dyan. Ngunit hindi niya alam, may nakahanda ng pasabog. Sa gitna ng graduation program, bago basahin ang pangalan ng top 1, biglang tumigil ang projector. Nag-flicker, nagbukas at sumulpot ang video ng pag-uusap nila ni Mrs. Lopez, ang pagbibigay ng sobre, ang pag-amin ni Elise at ang pagtanggap at pakikipagsabwatan ng guro. Biglang natahimik ang buong gym, parang huminto ang mundo. Ano yan? Elise! Anak! Ano to? Hindi ko alam bakit. Sino nag-play nito? Sinong gumawa nito? Sino nagkaroon ng lakas ng loob? Tumayo si Lenny mula sa gitna ng crowd. Diretso, matapang, walang pangingimi. Ako. At ginawa ko to para malaman ng lahat ang katotohanan. Ilang taon mo kaming niloko? Hindi mo man ba naisip? Ang kahihiyang ginawa mo? Habang nagbabayad ka lang para maging top 1 student? Tama ng pandaraya, Elise. Kami mismo nasaksihan namin kung paano mo binayaran si Mrs. Lopez para i-perfect ang score mo at gawin kang top 1. Ang crowd ay nag-ingay, bulungan, sigawan, shock. The truth was out at ito pa lang ang simula ng pabagsak ni Elise at ng teacher na kasabwat niya. Ang pag-iyak ni Elise sa gitna ng graduation ay parang bomba na subabog sa buong eskwelahan. Lahat ng estudyante, magulang at guro ay napatingin sa kanya na may halong galit, pagkadismaya at pagkasuklam. Ilang minuto siyang nakatayo roon, naka-gown, naka-makeup, pero wasak ang dignidad na dati ay pinakamahalaga sa kanya. Hindi na naituloy pa ang program sa normal na paraan. Tinawag ang principal, ang school board at ang ilang higher officials para kumprontahin ang sitwasyon. Si Claudia at Raldo parehong namutla. Parehong hindi makapaniwala. Ang anak nilang ipinagmamalaki, mandaraya pala. Elise, anak, totoo ba yun? Mom, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Hindi mo sinadya. Elise, ilang taon mo tong ginawa at ikaw pa may lakas ng loob na magyabang. Nakakahiya kang bata ka. Hindi na nakasagot si Elise. Tumakbo siyang umiiyak palabas ng gym. Nakasunod niya ang mga bulungan at tinginan ng lahat na tila ba bawat hakbang niya ay may kasamang latay ng kahihiyan. Samantala, sa kabilang banda, si Mrs. Lopez ay agad dinala sa opisina ng principal. Doon iniharap sa kanya ang video pati ang mga previous complaints na hindi niya pinansin. Hindi man siya nagsalita na matagal, ramdam na ramdam ang takot at panghihinayang niya. Mrs. Lopez, with this evidence, you have violated the Code of Ethics for Professional Teachers. We have no choice but to file a formal complaint. Mawawala ang lisensya nyo. Para siyang nabingi sa sinabi, ilang dekadang pinaghirapan niyang career, naglaho sa isang iglap dahil sa pera. Pera na hindi niya akalaing magiging sanhi ng kapahamakan niya. Kinabukasan, kumalat ang balita sa social media. Trending ang pangalan ni Elise. Ang perfect student pala, isa palang perfect cheater. Ang pamilya Salazar na dating tinitingala,
ngayon ay binabatikos dahil sa pagpapalaki raw nila kay Elise. Sa unang linggo matapos ang iskandalo, hindi na lumabas si Elise sa kwarto. Sarado ang kortina, nakapatay ang ilaw at umiiyak siya gabi-gabi. Hindi siya makakain, hindi rin makatulog, paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya ang sigawan ng crowd, ang mukha ng mommy at daddy niya, at ang mga mata ng mga kaklase niyang puno ng pagkadismaya. Araw-araw parang may malaking bato na nakapatong sa dibdib niya. Hindi niya alam kung paano magsisimula ulit. Anak, please. Kumain ka naman kahit kaunti. Mom, I don't deserve anything. I ruined everything. Pero kahit ganoon ang nararamdaman ni Elise, hindi siya iniwan ng kanyang mga magulang. Sa halip mas lalo pa nila siyang inalagaan. Dinala nila siya sa counseling, kinausap nila siya ng malumanay, tinuruan siyang harapin ang pagkakamali at wag itong ulitin. Anak, ang pagkakamali pwedeng itama, kaya kailangan mong bumangon. Hindi ka namin tinatakwil, Elise. Kahit nasaktan kami, anak ka pa rin namin. At unti-unti napagtanto ni Elise na hindi pera, hindi power, at hindi pagiging top ang sukatan ng tunay na halaga ng tao. Minsan kailangan bumagsak ng malakas para matutong tumayo ng totoo. At doon nagsimula ang pinakamahirap pero may makatotohanang chapter ng buhay niya. Ang pagbangon mula sa kahihiyan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!